na Revelation 2:17, bago pangalan nga daw po. Yung pangatlong nga, yung pangatlong meaning, ano po bagong pangalan? Yung bagong pagkatao, bagong revelation. Yung ibig sabihin po lang yun practice po siya. So, katulad na po ni Christ, practice po din po siya, pati po yung meaning. So, sabi po doon, if to him hidden, nagmana nga daw po. Kapag binigyan ka nga daw sa pangalan, at kung tinanggap nga daw ito, ikaw nga daw ay magiging life. So, sabi ko po dito, yung mga Kristiyano, pag naniniwala sila sa Diyos, magiging life na daw sila. Yung rock, also pinagmana nga daw po siya. May original rock nga daw po. Sabi ko doon, pero nga daw po kayo, Jesus Christ po rin mga Kristiyano. Tapos sabi pa po dito sa Revelation 2:28, Daniel 12:3. Pag tinanggap mo nga daw yung morning star, ikaw nga daw magiging morning star. Katulad na po ni Lucifer. Yun lang po. Sharing report ko nga po dito. Jesus ay dati isang masunuring anak sa langit. Itatatapihin ang asiyang abang. Kaya dapat dahil tulog iisip ang mga tao ang natutuhan kita sa Diyos. Kung pag-ibig ka sa iyong tatay at tatay, matutularan mo si Jesus ay isa pang dahilan bakit ay dahilan puno ay tapag at ibig siya ang mga tao kundi ang pulutan ang mga tao sa matutunan sa Diyos. Inibig ang mga tao sa edad na pero inibig niya ang mga bata at ito ng mga bata na makakasama niya dahil ipag-usap siya sa kanila at nakikita ka nila. Yun lang. Amen. Si Kuya Ram. Okay. Sa akin si Teacher Palan kanina, sabi ko dito for yung 24 verse 5. Ano nga daw yun? Sabi ko daw, yung may taglay na ito ng voice, sabi dito na, hindi nga daw mananatili sa lupa. Sa'yo ba daw? Diba dating nalahin doon sa babae na pagsimula, pantay talaga sa dalawa. Nakala hindi sila nakapantay kung nagkakalat ni Kasi sabi na niya yung babae daw, siya daw yung kasalanan. Kaya na
mababago yung babae sa mga panahon na natin. Pero dati, pantay talaga. So tayo pa, di ba, dapat yung mga emote mo, dapat talaga 40 days na sila maglalakbay. Kaso puro sila reklamo kung magkaya. Mabuhay yung babae, silang pakain sa kanila. Kaya umabot sila na 40 years na sa paglalakbay. Tapos yung iba sa kanila, nagbabago na kaya yung nakarating lang sa bago si Joshua and Karen. Yun, nung sabi pa doon, sabi pa doon na, nakakilala ka ng Angel, sabi doon na, marami din sila dapat ng pagtahan. Sabi ko po sa Revelation chapter 11. Sabi ko about Revelation chapter 11. So, doon po sa Revelation chapter 11, sino kasi ba yun? Chapter 11. O, pakita na. Verse 1. Pero, na binigyan ako ng isang tao, katulad ng isang tao. At may isang nagsabi, magtindig ka at sukahin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasangkaluhan. Yan po, sa Revelation chapter 11 verse 1, nakita raw si John, yung 1980, yung temple na ngayon may tatay. Ibig sabihin, dating nawala yung templo, so kapasimulan na sa City of Daniel. So, ibig sabihin lang po na yung measuring, may pinagkita measuring dyan, ano? Yung measuring, ibig sabihin niyan ay chastisement. So, ibig sabihin po ng wrath ay zero raso sa Greek, sabi ni of judgment. Sabi po ni Brother Dan. So, sabi po ng angel, rise and measure. Sinabi po, ibig sabihin, so, ibig sabihin po, sinabi po ng angel na rise and measure. Kaya dyan, in 1980, yung templo ay nasira. So, nung na-destroy yung templo ng 70 AD, ibig pong sabihin, nung na-destroy siya, ibig sabihin po na meron pong itatayo uli ng templo. So, kailangan maitayo. Simula ng 7 years. Yung 7 years, kung hatiin po natin, yung 7 years, diba meron po tayo. Ito po yung 7 years. So, this is 2 and a half, and this is 3 and a half. So, kailan daw kita kayo? Dito sa start ng 2 and a half years. So, basahin po natin sa Revelation chapter 11 verse 2. At ang loobang nasa labas ng templo ay babayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga bansa. At kaninang yung rangan 42 buwan ang banal na siyudad. So, ibig sabihin daw po, you measure the form that was without the temple. Dahil ibinigay ito sa mga hintil, di ba, noong 70 AD, nakukupo ito ng mga hintil. At doon po inilagay ang altar kung saan inihandog. Ibig sabihin po, sa panahon ng yung templo na yun, bakit gusto nila itayo ulit? Sapagkat ang Hudyo, doon, sabi doon na, doon daw po, inihandog si Isaac. So, that is the memory of Hebrew na alala nila na inihandog talaga doon si Isaac. So, pero ito po daw ay naibigay sa mga hintil. Ibig sabihin, nakukog ng mga Gentile. Ang mga Israel ay muling, sabi, maghahandog ng sacrifice. At muli silang nilingapin ng Diyos. Sa Revelation chapter 11 verse 3. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang sakay. At sila'y magsisibang bulang 1,200 at 6 araw na nararamdaman ng magagasbang na kayo. So, ibig sabihin po nung two witnesses, that is the true prophet ministry.
may prophecy po na 3.5 years. Magpa-prophesy sila dito. Sa start ng 3.5, hindi naman dito, diyan po mag-start ang 3.5 years na prophecy ng two prophets. Share ba sila? Revelation chapter 11, verse 4. Nasa. 3:11 verse 4. So the two candlestick and the two candles, the olive tree, ibig sabihin po pala ng olive tree and two candlestick, yan po yung two prophets. Malinaw po ba? Two olive tree and two candlestick, yan po ang two prophets. So sa Revelation 11 verse 5, Brother Gerald. 11 verse 5. Revelation 11:5. And if anyone will hurt them, I proceeded out of their mouth and devoured their enemies, and if anyone will hurt them, he must in this manner be killed. So, ibig sabihin po yung two prophets na yan, or two olive trees, or two candlesticks, meron po silang kapangyarihan like Moises and Elijah. Sa panahon ni Moises, may kapangyarihan sila. Habang nagpa-prophesy sila, pag sinabi nila mawala ng tubig, mawala ng so, ganyan yung kanilang yung faith. So, maghihirap talaga yung tao dito, mula dito hanggang dito. Siguro hanggang 4th trumpet yan eh. So, sa Revelation chapter 11 verse 6. 11 verse 6, you're wrong. Shall power to shall heaven, shall it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters, to turn them of life, and to smite the earth with all plagues, a thousand David. So, ibig sabihin daw po, kung mababasa po natin sa Revelation chapter 8 verse first trumpet, second trumpet, third trumpet, and fourth trumpet. Pag sinabi na habang nagpa-prophesy sila, doon po makikita natin yung mga asalo sa Revelation chapter 11, Revelation chapter 8. So, sa first trumpet po, sinabi po doon na yung ibinuhos, yung trongkay, nung hinihimpan ng trompeta, nagkaroon ng raw sa lupa. So, ibig sabihin yung lupa, yung mga pananim, yung mga ay nasira. Ibig sabihin po ng trumpet, 1/3. Ibig sabihin, nasa Middle East lang sila. Maaaring nasa Middle East kasi 1/3 pa lang. Hindi pa whole world. So, pag bias, maaaring ito ay whole world na. So, sa trumpet 3 and 4 po yan makikita. Sinabi din po doon na sa second trumpet ay binuhos yung inihibang trumpeta, pangalawa po ay nagkaroon daw po na sa dagat naman. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng talon sa dagat at sa kalangitan, nagkaroon ng kadiliman. So, hanggang 4 po yan. So, sa Revelation 11 verse 7. Trabrat naman. It when they shall complete their testimony is ascended out of the bottomless pit, shall never against them, and shall overcome them and seal them. Yun. So, they will overcome them and seal them. Ibig papatayin ko yung two prophets ng Antikristo. Ibig sabihin na they will overcome them and seal them. Tapos, ito palang two prophets ay para rin daw kay Haggai and Zechariah sa Old Testament. So, dating po ng kalagitnaan, they will overcome them and seal them. Dito po sila papatayin.
Basahin naman po natin sa Revelation chapter 11 verse 9. Sino to? Si Oya. Revelation. 11 verse 9. The day of the people is singing, and the nations shall see their dead bodies bleeding in the house. They shall not suffer their dead bodies to be fully buried. So, ito ay ipulit may Christ 3.5 after that, nag-resurrect sila. So, yung bangkay nila ay nasa daan ng nakahandusay lang daw po. So, after 3.5 days, by Jesus Christ ay na-resurrect. So, mababasa na po natin sa Revelation 11 verse 10. This is Oya ulit. Revelation 11 verse 10. Revelation 11 verse 9. Indeed, the dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry and shall send you one to another, because these two prophets fermented them that dwell on the earth. So, ibig sabihin po, dahil nagalak yung mga tao lahat, kasi worldview to eh. So, ibig sabihin, meron silang worldview na pinagkakaisahan. At nagdiwang sila, nagbigayan ng mga regalo, sapagkat ang dalawang propeta ay nagdulot daw ng kahirapan sa kanila. So, nung namatay yun, napakasaya po ng mga buong sanlibutan, ng mga tao. So, especially yung mga kasi word yung so, nagagalit sila, akala nila television to prophet. So, Revelation 11 verse 12, rap. Search me. The same are with the great earthquake, the dead parts of the sea, the earthquake were stated with 7,000 in the left hand for the updated the game's joy. Revelation 11 verse 11 Then after 3 days, then have the spirit of life from God entered into the dead, and they ruled upon their skin. And great fear fell upon them which saw them. And they heard the great voice from heaven saying unto them, Come up, either the ascended of the heaven in a cloud, then it is be with them. So, yun po yung resurrection. So, pero bago po mamatay yung prophet, na-tell na po yung 144,000 lahat. So, yun naman po yung tatakbo sa, magkakaroon sila ng, dito. Mula dito, tatakbo yung 144,000 sa Holy Virgin. So, yung resurrection ng two prophets, so, nung na-resurrect yung two prophets, ang habol po sila sa earth sa Pragdalago. Yan po yung tinatawag ng mystery. Di ba meron po tayong press rate, mystery. So, sa kanila ay mystery. So, tayo ay press rate. Hindi ba naman ay force rate? So, sa Revelation 11, pero yung two prophets, mystery po yan. So, Revelation 11 verse 13. Ngayon, earthquake, nagkaroon ng earthquake. So, nung namatay si Christ, ito ba nagkaroon nung resurrection, at nang namatay si Christ, nagkaroon ng pagkabuhay, nagkaroon ng earthquake. So, type din yan. Nung nabuhay yung two prophets, nagkaroon po ng earthquake. So, yun lang po. Pwede pa ba mag-mensahe? Yes. Pwede pa. Hindi mo napatay. Simple lang, hindi ko kasi. Ibig sabihin tuloy-tuloy. Sabi sa NED, Kapitulo 1 sa 12, Hindi siya nag- mayroon tayong 24 oras dahil sa Diyos. Siyang nagtakda ng araw. Yung araw ngayon, siya nagtakda. At panahon, yung periods of time. Yung ikapitong taon nyo ngayon,
Siya ang may akda. Ngayon, ano ang katuturan ng ikapitong taon? Ang sabi ng salita ng Diyos, Exodo Kapitulo 31, talata 13. Ang papahigan ninyo ay upang maging tanda. Ano ibig sabihin? Sabi niyo gano'n, natapos niyo ng luha. Natapos niyo na ang laban. Kung tapos na kayo sa laban, anong kailangan gawin? Magdiwang. Ano ba yung Shabbat? Ang Shabbat ay recognition ng completion, satisfaction na natapos ang creation. Yung dapat mangyari ay nangyari na. Kompleto na. Ganon din sa inyong iglesia. Sana makarating yung sustansya ng pagdiriwang ng Shabbat. Ang salitang Sabaton, ang inaakalang pinanggalingan ng yung salitang Greko. Pagpahinga daw sa ikapitong araw. Pero mayroon din pinagmulan doon sa salitang Aba. Kailangan makilala ng iglesia ito kung sino ang ating Ama. To be continued, 8 o'clock. To be continued, ha? Yung series dapat lumapit agad yung series, kaya natin tayong oras eh. Lapit agad yung series. Maubusan sila ang oras. 8 o'clock. Oh, patayin. Hindi. Pag dikit-dikit ang hirap YouTube. Pag nagsulat siya sa board, Yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Share ko po sa inyo about being sadistic and full of Lucifer. Yan. Parang narinig niya kasi ito sa Christmas. Parang paano siya kanitong ng 4 weeks. Kasi meron din siya ditong share about kay Tamus. Dun sa sa mag-anak nito, si Merang Spanish siya kay Tamus. Yan, sabi niya nga, sabi niya, sino si Tamus? Ayun, sabi si Tamus, siya nga yung anak ni si Meramis. Tapos, na asawa ni Timbrud. Tapos sabi niya, sino? Si Meramis ba, siya ba yung nanay ni Timbrud? So, parang, si Meramis, ay si Timbrud, nag-take siya, parang nag-commit siya ng sin, which is yung incest niya sa kanyang ina. Kasi yung ina mismo niya, yung inasawa niya, ginawa niyang asawa, opo. Tapos dito rin nag-start ni si Meramis siya kay Tapos, yung mother and child opo, na Madonna. So, kinig po na daw kayo. Ano ba? Wala akong masang Ayun. Tapos, Kung walang mapapasok, bakit na lang? share mo na Ayun, sabi niya pa, sabi niya, yung incest na yun, hindi na bago sa Bible. Kasi, di ba, papansin niya si Ham, tsaka si yung si Mrs. Noah, nagkaroon sila ng incest din. And then, si Lot, tsaka yung dalawa niyang anak, na yung naging bunga nga is yung mga Moabites, tsaka Ammonites. Yung dalawa na yun. Kasi diba, ang nangyari nun, nung pinaka-story nun, nung pagkalabas sila ng Sodom at Gomorrah, syempre diba yung nanay nila naging asis. So, silang tatlo na lang ang katira. So, inisip ng dalawang
anak na paano sila magpapakarami. So, ang ginawa nila, nilasik nila yung tatay nila, di ba? Tapos, ayun. Tapos, ang lumabas nga natin, kumbaga parang lahi doon is yung Moabite, tsaka yung Amalek. And then, sabi pa niya dito, ayun, sabi niya, bakit, ayun, may tanong ako, bakit especially kay Brother Jerome, kay Brother Rapras, kay Brother Gerard, kay Sister Oyang, bakit sineselebrate, kumbaga parang bakit, ayun nga sineselebrate, kasi ba ayaw naman natin na yung Christmas is, birth of Tammuz. So, bakit nga sineselebrate yung birth ni Tammuz? Sige. Ayun. So, yung, sumagot na po siya. Sabi nila, kasi daw na ha? Bigyan mo yung tanong. Kay Jaya. Bakit sineselebrate yung birthday ni Tammuz? Sige. Pwede mo magtanong? Pwede mo magtanong? Pwede ba magtanong? Po? Ibang tanong. Ay, may Bakit po. kailangan nila magkaanak? Bakit kinailangan ng mga anak nila o mag-anak? Kaya po. Hindi yung... Yung rules, tsaka yung ay, dito parang sinaitlak po kasi yun dito sa, di ba, dito lang example, kasi kaya ba nagkaroon sila ng access? Hindi, ang tanong, bakit kinailangan nilang mag-anak? Pwede kong mamaya nila na sagutin. Hindi, Kasi hindi ko pa tapos. Ginanon kasi siya. Hindi kasi siya. Hindi ko pa po kasi tapos. alam ko sinasagot sa nila. Para di mawala, lahat nila. Ayun na po, sagot na. Hindi, sasagutin mo na para di ka mawala. Opo. Hindi sila magmamana ng kahit ano kung wala silang anak. Yung anak ay para magmana ng anumang kayamanan mayroon yung ama nila. Ako, kailangan daw ng tagapagmana. Inheritance ang pinag-uusapan doon. Hindi lang, para magsabi mo kanina magpakarami. Walang tao gustong dumami. Hindi, kasi yun yung thinking nung dalawang Dalawa. So, yun. Ano po? Gusto nilang magkamkam ng kayamanan. Yun. Sige, tuloy ko po. Pamanahin. Kasi mayaman sila mo. Oo naman, napakayaman. Mayaman sila sa atin. Yaman na kaya. Ayun, sabi niya nga, ayan, iba yung tanong ko bakit kailangan i-celebrate yung birthday ni Tammuz. Kasi nga, si Tammuz, kasi ang pinakapututulo talaga yung si Neramis. Pinakilala niya na nag-reincarnate si Nimrod sa pamamagitan ni Tammuz. Kaya, ang nangyari, parang pagan celebration siya na kailangan i-celebrate yung date na yun, yung December 25, kasi yun yung pagmamanakan ng Sun God. Yung araw na yun. So, ayun. Tapos, si Nimrod, pinatay siya ni Shem. According daw sa history, na si Nimrod nga ay pinatay si Shem. Pero, tama ba? Si Nimrod pinatay si Shem? Oo. Si Shem ang pumatay kay Shem. Ay, di lumalabas si Nurgis, hindi kang pumatay kay Nimrod. Hindi ko sinasabing si Shem. Ang sinabi ko si Shem. Si Shem, kasi pa na ang Diyos,
Sabi nga, yung testing, di ba yung sabi is test and fall of Lucifer. So, yun nga, yun yung pinaka-celebration ng David na ginawa nila. Ano? Hindi ko na nagtanong. Sunod na po. Si Oyang daw po muna. Palakpakan daw po muna Sabi dito sa Mark 8:24, at dito may nilasang sabi na makita ko ng mga tao sapagkat ng mga sen. Sapagkat ng mga sen kung silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakan. Ito yung sotris, sa physical, pinakatukoy sa atin, sa tao. Tapos sabi dito sa, sa believer, sa Psalm 1:3. Basahin niya po ang Psalm 1. Yan po sabi sa Psalm 1. At siya'y magiging parang punong kahoy. Psalm 1. At siya'y magiging parang punong kahoy. Dahil inalin sa siping mong mga agos ng tubig. Na nagbubungan ang kaniyang kapanahon. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta. At anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang pinagdala sa believer, dapat daw, hindi daw yung dahon, yung tinutukoy dyan na dapat hindi malalanta. Yung revelation na nasa atin, dapat daw hindi malalanta. Naway, ipamuhay mo yung salita ng Diyos kasi di ba sabi dyan, kailangan umabot. Kailangan daw umabot sa atin. Kailangan ipamuhay natin yung Word of God. So sabi niya, kailangan giginhawa. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, kailangan maging buhay yung salita sa atin. Kailangan maging tuloy-tuloy yung Word of God na nasa atin. Dapat hindi malalanta yun. So sabi dito sa sa Matthew 3:10, chapter 3, verse 10. Matthew, chapter 3, verse 10. Bitin po. Pag ngayon pa yung siya po yun, bitin. Chapter 3, verse 10. At ngayon pa yung nakalagay na ang palako. Sa ugat ng mga punong kahoy. Ang mga punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Ayun nga yung sinasabi na, kapag hindi maganda yung sukat, yung tono, ibig sabihin, pwede siyang puputulin. Ito sabi na natin sa turo natin na kailangan tayong pupukin para maging buhay yung salita na nasa atin. Sabi na dito, puputulin daw, ihagis na tayo sa apoy kapag hindi tayo napunga. Kailangan puputulin na tayo kapag hindi tayo napunga. So dapat, kailangan yung buhay na yun na nasa atin dapat maging buhay, hindi siya maging patay. Kasi sabi niya, puputulin pa lang kapag walang bunga tayo. Yan lang po, ihagis tayo sa apoy. Yan lang sa akin.